Welcome sa Jetflix Tagalog Recap. Ngayon ibubuod natin ang 2020 Polish slasher film na pinamagatang Nobody Sleep in the Woods Tonight, kaya set back and relax, simulan na natin. Nagsimula ang pelikula sa isang lugar na napakadaming mga puno, at makikita sa eksena ang isang mensahero na nakasakay sa bisikleta, at nang makarating na siya sa kanyang paruroonan, ay nakita na niya ang bahay kung saan naka-address ang sulat kaya naman kumatok na ang mensahero. Ngunit parang wala namang tao sa loob ng bahay hanggang sa pinakita ang eksena na kaya pala hindi pinapansin ang pagkatok ng mensahero ay dahil may ginagawa ang isang matandang babae na hindi malaman kung ano, hanggat napagtanto na ng mensahero na parang walang tao kaya naman nagmasid-masid muna ito hanggang sa makita niya ang isang maliit na lagusan kaya naman sumilip ang mensahero sa lagusan at parang may nakita siyang tao doon, kaya naman iniabot ng mensahero ang kanyang kamay upang tulungan. Ngunit hindi naman niya maabot ang kanyang kamay, kaya naman napagdesisyonan niya muna na humingi ng tulong ngunit nang papaalis na ito ay bigla naman siyang hinila, papasok sa loob ng lagusan. At makalipas ang 30 taon, lumipat ang eksena sa grupo ng mga kabataan na sasali sa isang camping, at makikita rin na kinukumpiska ng nakakataas na Boy Scout ang mga cellphone, paraan upang makasurvive sila sa kagubatan na hindi gumagamit ng teknolohiya. Hanggang sa dumating na ang pangunahing tauhan sa pelikula na sina Zuza Wulska, Julia Kruzka, Anila Torek, Bartek Sokolowski at Daniela Zajka at ang magiging leader nila sa camping na si Iza. Kaya naman nang nagsimula na ang event ay isa-isa silang pinabunot ng isang papel upang malaman na nila kung saan sila na grupo mapupunta, kaya naman dito na nabuo ang kanilang grupo at pangungunahan sina ni Iza. Kaya naman nagsimula na sila maglakbay papunta sa gitna ng kagubatan, kung saan nagpakilala na sila sa isa't isa at ang unang nagkakilala ay sina Zosa at Julia, at habang si Daniel naman ay mistulang may pagnanasa sa kanyang kagrupo na si Anila. At habang kinakausap ni Daniel si Anila, ay inaasar naman ni Bartek si Daniel hanggang sa mapikon naman si Daniel, at itinulak niya si Bartek dahilan upang masugatan siya ng kaunti, kaya naman dali-dali silang inawat ng kanilang leader na si Iza. At habang ginagamot ang sugat ni Daniel ay nagpaalam muna si Juliet na umihi, hanggang sa makita niya ang isang deer, na halos ulo na lang natira sa kanyang katawan, kaya naman nang makita nila ang deer sinabi naman ni Iza na isang malaking hayop ang umatake dito. At habang tinitingnan nila ang deer, ay nakakita naman si Zosa ng isang kamay ng tao sa likod ng isang puno, ngunit isinawalang bahala na lang niya ito, at nagsimula na ulit silang naglakbay, hanggang sa nakakita sila ng isang patag na kalupaan kaya naman dito na sila nagtayo ng mga tent, at nagpalipas ng gabi, at dahil sa kanilang pagkwekwento, ay napag-alaman na ang mga sumali pala sa camping na ito, ay ang mga adik sa computer, at cellphone at kung ano pam ang mga teknolohiya, at habang sila ay nagkwekwentuhan ay may isang kung anong bagay ang tumakbo malapit sa kanila, dahilang upang sila ay maalarma, kaya naman tiningnan ito ni Iza ngunit isa lang pala itong maliit na fox, kaya naman sinabihan na ni Iza ay manggatulog na, ngunit si Zosa naman ay hindi makatulog hanggang sa nakita niya si Daniel na umalis sa kanyang tent, at pumunta sa lawa. Kaya naman sinamahan naman siya ni Anila, at dito ay inaakit niya si Daniel kaya naman dito na nagkaroon ng unang digmaan sa dalawa, kaya naman nang natigil na ang digmaan, ay iniwan naman siya ni Anila dahil inaantok na ito, kaya naman naiwan na lang mag-isa si Daniel at inilabas ang kanyang nakatagong cellphone, at habang nakatingin ito sa cellphone ay may anong halimaw ang tumingin sa kanya dahilan upang siya ay atakihin. At makikita sa eksena na si Zosha at ang kapatid na babae ay naglalaro, at ang mga magulang naman ni Zosha ay masayang nagdra-drive, na tila pinapakita sa eksena, na napakasaya nilang magpapamilya hanggang sa dumating ang isang malaking sasakyan na bumunggo sa kanila, ngunit ito pala ay isang panaginip lang ni Zosha sa kanyang nakaraan, nagising na lang siya dahil sa mga ingay sa labas, dahil pinaghahanap nila si Daniel, kaya naman tinanong ni Iza kung sino ang huling nakakita kay Daniel, kaya naman inamin naman ni Anila, na tumambay sila sa ilog kagabi, kaya naman pumunta ang grupo sa ilog para hanapin si Daniel,
Ngunit ang nakita lang ng ni Iza ay isang sigarilyo at isang kondom, na itinanggi naman ni Anila na wala siyang alam sa ganyan, kaya naman sa paghahanap rin ni Zasha, ay nakita niya ang isang puno na may mga bakas ng dugo, kaya naman nang makita pa ng iba ay nagsimula na silang magtaka at mangamba kung saan ito galing, kaya naman nagmungkahi si Iza na maghiwa-hiwalay upang hanapin si Daniel, at naiwan naman sina Anila at Bartek. At sa kanilang paghahanap ay napunta sila sa isang bahay, na parang inabandona, at sa labas pa lang ng bahay ay parang nakakatakot na dahil sa mga hayop na nakasabit sa kanilang bakuran at dahilan na gusto nilang mahanap si Daniel, ay pumasok sila sa loob. Ngunit ang nakita nila ay mga patay na hayop na gutay-gutay na ang mga katawan, hanggang sa makita nila ang isang pintuan na nasa sahig kaya naman binuksan nila Iza at Sosha ang pinto, at bumaba sila habang naiwan naman sa itaas si Julek at sa wakas nakita na nila Sosha at Iza ang wala ng buhay na katawan ni Daniel, hanggang sa makita ni Julek na may paparating patungo sa kanila kaya naman dali-dali itong bumaba, at nang pumasok na nga ang matabang halimaw ay parang nakaramdam ito na may iba pang tao, sa kanyang pamamahay kaya naman binuksan niya ang pinto, at sakto naman na nakahanap ng lagusan papalabas sina Sosha at Iza kaya naman pinona niya munang pinalabas sina Sosha at Julek hanggang sa makita sila ng halimaw, at habang hinihintay nila Sosha at Julek si Iza ay hinagisan lang sila ng ulo ni Iza. Kaya naman wala na silang magawa, at tumakbo na lang at nanghihina at nagsusuka, dahil sa nakita nila, lumipat naman sa eksena na nag-uusap sina Bartek at Anila. Ngunit sa pagkwekwento ni Bartek ay nabigla na lang siya sa nangyari kay Anila, inatake rin pala siya ng isa pang halimaw at nang makita ito ni Bartek, at nagtutumakbo ito, at sinundan naman siya ng halimaw, at sa kabilang eksena naman habang naglalakad sina Sosha at Julek ay nakita nila ang isa pang bahay, at buti na lang ay mayroon ng isang matandang lalaki na nakatira doon, kaya naman humingi ng tulong sina Sosha at Julek at pinapasok naman sila ng matanda, at habang tumatakbo rin naman si Bartek ay nakakita siya ng isang chapel, kaya naman dali-dali siyang pumasok rito. At nang nakapasok na sila sa bahay ay tinanong sila ng matanda kung ano ang nangyari sa kanila, kaya naman ikinwento na nila Sosha at Julek ang nangyari, at lumipat din naman sa eksena na ikinikwento rin naman ni Bartek ang nangyari sa isang pari, kaya naman nagtanong sina Sosha kung mayroon bang telepono ang matanda, ngunit sa kasamaang palad ay wala itong telepono, ngunit napag-alaman nila Sosha na alam din pala ng matanda ang tungkol sa dalawang halimaw, dahil nakaharap na niya ito matagal na panahon na ang nakararaan at ipinakita niya ang kanyang putol na binti at pinalitan na lang bakal, dahil sa kagagawa ng dalawang halimaw, hanggang sa nagkwento ang matanda tungkol sa isang pamilya, na nakatira sa gitna ng kagubatan, at makikita ang isang ina, at kanyang dalawang anak na kambal at kahit di sila gaano kayaman, ay makikita naman na isa silang masayang pamilya, hanggang sa may parang bulalakaw na bumagsak malapit sa kanilang bahay, kaya naman pinuntahan ng kambal ang pinangyarihan, at ng pagkagabihan, ay binasahan nagkwento ang kanilang ina tungkol sa isang mangkukulam, kaya naman nang matapos na itong magkwento ay pinatulog na niya ang kanyang dalawang anak na kambal, at wala namang kaalam-alam ang kanyang ina, na dinala pala ng kambal ang isang misteryosong bato na galing sa di malaman na lugar, at sa kabilugan ng buwan ay nagising ang isa sa kambal, dahil nakaramdam ito ng kakaiba kaya naman sumilip ang isa sa kambal kaya naman dito na silang nagsimulang naging kakaiba, makikita na ito pala naging dahilan kung bakit sila naging halimaw. At nang magising na ang kanilang ina ay nagtaka ito dahil nawala ang kanyang kambal, ngunit nakakita siya ng isang bakas ng dugo, at dito nakita niya ang isang buntot ng aso, hanggang sa nakita niya na pinagtutulongan na palang kainin ng kambal ang kanilang aso, at bago pa man makaatake ang kanyang kambal ay isinara na niya pintuan, at kinadenahan ito upang hindi ito makalabas. At lumipat na sa eksena humahagulgol pa rin sa pag-iyak si Bartek dahil nawawalan na ito ng pag-asa habang pinapakalma naman siya ng isang pari ngunit maya't maya ay dinagukan ito sa likod dahilan upang mawalan siya ng malay, at nang magising na si Bartek siya ay nakagapos na at may busaw sa bibig, dahil inakala ng isang pari na siya ay isang adik at salot, ngunit tila parang may tao sa labas kaya naman lumabas muna ang pari, upang tingnan kung anong mayroon sa labas ngunit nakita niya ang isang halimaw. Kaya naman tinusok ng halimaw ang dalawang mata ng pari, at iniligay siya sa isang makina, dahilan para magkadurog-durog ang kanyang katawan, hanggang sa sapatos na lang ng pari ang natira, at nang papasok na ang halimaw sa simbahan, ay sakto namang nakalaya na sa pagkakagapos si Bartek, at sumilip ito sa bintana kaya naman nakita niya na nasa labas na ang halimaw,
kaya naman nagsimula naman itong magtago, at sabay rin namang pumasok ang halimaw, at mistulang matalas ang kanyang pangamoy hanggang sa nakita si Bartek ng halimaw. At lumipat na sa eksena na pinapili ng matanda sina Sosya at Julek na manatili muna sa kanyang bahay, ngunit gusto na talaga nilang makauwi at makahingi ng tulong, ngunit sinabihan naman sila ng matanda na 2 araw pa silang makakarating sa pinakamalapit na nayon, kaya naman napagdesisyonan ng dalawa na bumalik sa bahay ng halimaw, upang makuha ang cellphone ni Daniel, at nang makarating na sila sa bahay ng halimaw ay nakita nila na may ginagawa ito sa katawan ni Daniel. Kaya naman nagsakripisyo si Julek na gagawa siya ng ingay sa bandang harapan ng bahay upang makapasok si Sosya sa loob, at nang marinig na ng halimaw ang pag-iingay ni Julek sa labas ay umakyat na ang halimaw, kaya naman ito na ang pagkakataon ni Sosya upang makapasok, ngunit hindi naging madali ang paghahanap ni Sosya dahil nandidiri pa ito sa katawan ni Daniel. Sa kasamaang palad ay bumalik pala ang halimaw kaya naman siya ay nahuli at sinakal, hanggang sa mawalan ito ng malay, at dumating naman si Julek at sinaksak niya ito sa likuran, ngunit tila parang hindi naman nasaktan ang halimaw kaya naman hinawakan siya nito, at kinagat ang kanyang dila. At nang magising na si Sosya ay tumambad sa kanya ang nag-aagaw buhay na si Julek kaya naman napaiyak na lang ito. Sinubukan ni Sosya na humingi ng tulong gamit ang cellphone ni Daniel, ngunit sa kasamaang palad ay nalobat na ito, kaya naman mas lalo pang umiyak si Sosya dahil nasayang lang ang kanilang paghihirap, at nag-aagaw buhay pa si Julek hanggang sa humiling na lang si Julek na tapusin na ni Sosya ang kanyang buhay, at makikita naman na ginagamot ng halimaw ang kanyang sugat at tila nag-uusap ang magkapatid na tanging sila lang ang nakakaintindi, at mayat maya ay humiga ang isang halimaw, habang nagpapahinga naman ang halimaw ay sinusubukan ni Sosya na makatakas, hanggang sa nakatakas na nga ito sa kadena. At nang papatakas na siya ay na-realize ni Sosya na ipaghiganti ang kanyang mga kagrupo kaya naman kumuha ito ng isang itak, at dahan-dahan itong umakyat patungo sa higaan ng halimaw hanggang sa ito'y pinagsasaksak. At dahil sa galit ni Sosya sa halimaw ay ilang beses pa niyang pinagsasaksak ang halimaw, na tumagos pa hanggang sa ilalim ng kama, at nang makita na ni Sosya na patay na ang halimaw ay tumakbo na ito upang humingi ng tulong, at sakto naman na may pulis ang nagpapatrol sa kagubatan, at laging gulat ng pulis na si Sosya ay nag-uumiyak kaya naman sinabihan naman ito ng pulis na uminahon, kaya naman sinakay na ng pulis si Sosya na makikita sa kanyang mukha na siya ay pagod na pagod, at habang tinitingnan ng pulis si Sosya ay may kung anong bagay ang nabundol ng pulis kaya naman bumaba ang pulis at nakita ni Sosya na ito pala ay kakambal ng isa pang halimaw, kaya naman nagpupumilit si Sosya na wag nang lapitan ng pulis ang halimaw, ngunit hindi ito narinig ng pulis hanggang sa tumayo na nga ang halimaw at pinatay na ang pulis, kaya naman wala nang magawa si Sosya kaya naman binasag niya ang pintuan ng sasakyan at siya na ang nagmaneho nito, habang papalapit na sa kanya ang halimaw, ngunit sa kasamaang palad ay hindi pa magawang mapaandar ni Sosya ang sasakyan, kaya naman umakyat na ang halimaw sa itaas ng sasakyan at dito inaatake na si Sosya, hanggang sa yumandar na ang sasakyan kaya naman nalaglag sa sasakyan ang halimaw, ngunit gaya ng ginawa ni Sosya sa isa pang halimaw ay gusto niya na ring tapusin ang natitirang halimaw, kaya naman paulit-ulit niya itong sinagasaan hanggang sa ito ay namatay. At sa wakas ay nakaligtas na si Sosya at labis itong umiiyak dahil sa kanyang naranasan sa gubat, at pagkagabihan, ay makikita ang 2 lalaki na lasing at bigla silang huminto dahil nakita nila ang isang halimaw kaya naman inilawan nila ito at bigla naman itong tumayo, at makikita din sa eksena na bigla rin tumayo ang isa pang kakambal, at hindi pa pala patay ang 2 halimaw, kaya naman nagpapakita ito na mayroon pang part 2 ang pelikula, at dyan nagtatapos ang pelikula. Kung nagustuhan nyo ang ating Tagalog recap, huwag nyo namang kalimutang mag-like, share and subscribe at hit the notification bell, para updated kayo sa susunod pa natin na mga videos.